Malakas din ba ang tendency mo na maghiganti sa taong nag-reject sa'yo o nakasakit ng iyong damdamin? Mapagpalang araw ng Martes, ginigiliw kong kapanalig. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng buhay at kalakasan at sa mga pagkapalang patuloy niyang ipinagkakalob sa atin hanggang sa sandaling ito. Pagbati po ng happy birthday sa lahat na nagdiriwang ng kaarawan ngayon at sa buong linggong ito. Pagpalain nawa kayo lagi ng ating Panginoon. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang tagpo ng hindi pagtanggap ng mga Samaritano kay Jesus dahil patungo siya ng Jerusalem sa ating mabuting balita. Nang papalapit na ang panahon ng pag-aakyat sa kanya, tahasang ipinasya ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Nagpadala siya ng mga sugo upang mauna sa kanya at pumasok sila sa nayo ng mga Samaritano para ihanda ang kanyang matutuluyan. Ngunit ayaw nila siyang tanggapin dahil papunta siya sa Jerusalem. Kaya sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad na sina Jaime at Juan, Panginoon, gusto mo bang tumawag kami ng apoy na babagsak mula sa langit para puksain sila? Lumingon si Jesus at pinagwikaan sila at sa ibang bayan sila nagpunta. Hindi pinahintulutan ng mga Samaritano na dumaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang bayan nang malaman nila na patungo sila sa Jerusalem. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng mga Hudyo at Samaritano, napakalalim ang kanilang pinag-ugatan ng hidwaan. Itinuturing ng mga Hudyo na marumi ang mga Samaritano dahil sa kanilang pakikipag-ugnayan at pagpapakasal sa ibang lahi. Dahil ang mga Hudyo ay piniling lahi, itinuturing nila ang kanilang sarili na puro at malinis at mas mataas sa ibang mga tao. Kaya hindi katakatakang magalit ng todo sina Juan at Santiago. Para sa kanila, napakalaking insulto ang ginawa ng mga Samaritano. Sa galit ng magkapatid, agad nilang iminungkahi kay Jesus na magpabaksak ng apoy mula sa langit upang matupok ang mga Samaritano. Kapanalig, nakita mo ba ang iyong sarili sa inasal ni Santiago at Juan? Ang karaniwan nating ugali pag tayo'y nasaktan ay makaganti sa kapwa. At hindi lamang basta makaganti, dapat mas matindi pa ang sakit na mararamdaman ng taong ating pinaghihigantihan. Napakasamang ugali nito, di ba? Taliwas na taliwas sa utos ni Jesus na mahalin ang ating kapwa at ipanalangin ang taong nagkasala sa atin. Kapag ang nakaharap natin ay isang taong itinuturing nating kaaway, dahil nasaktan tayo o nakagawa ng masama sa ating pamilya, ang ating natural na reaksyon ay makaganti. Gusto natin na may mangyaring mas masama pa sa taong ito na mas malala pa sa naranasan natin. Pero hindi yan ang paraan ni Jesus. Sinaway niya ang magkapatid na Santiago at Juan sa kanilang marahas na pamamaraan. Sa halip, pinili ni Jesus ang isang mahinahon na tugon at nagpasyang baguhin ang direksyon upang hindi dumaan sa nayon ng mga Samaritano. Mga kapanalig, mayroon ba tayong kababaang loob na kilalanin at aminin ang ugali nating mapaghiganti sa mga nagkasala sa atin? Ipinakita sa atin ni Jesus kung paano kumilos kapag nahaharap sa ganitong sitwasyon. Tumawag tayo kay Jesus upang tulungan tayong yakapin at sundin ang kanyang mga halimbawa. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter,
TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nagpapaalalang pagdarasal ng Santo Rosario'y ating ugaliin upang misteryo ng buhay ng Panginoong Hesukristo'y mapagnilaya natin.